Nasa sa'yo, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatungan sa bahay, o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy, so wala kang mararating kung hindi mo pipilitin yung susi sa loob ng ulo mo. Kano makataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatapos sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusan mo mula sa umpisa. Hindi tatakbo sa sakyan kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yung tatapos kung saan mo siyang direksyon dapat talin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi mo pwede na inaasan lang lahat sa Diyos na parang nasa Diyos. Lagi ko idadasal sa Diyos. Hindi po pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work ay ginagawa, pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo, pero swabe lahat. Kailangan mo lang talaga gamitin na tamang isip at tamang puso sa lahat ng bagay. Ang pangarap, paano magtatanim ng puno? Ay pangarap mo malaking puno yung kailangan mo itanim. Hindi mo pwede magbuhay ka ng mababaw lang. Hindi mo pwede konting tubig lang yung idikalik mo dyan. Kung gusto mo ng malaking puno, malaking trabaho ang kapalit nun. At nasa sa'yo yun. Then pa nagbunga na yun, hindi po pwede na hayaan mo na lang bununga yan dyan. Hindi, kailangan pa rin ng maintenance. Ganun din sa atin. Kung ano yung marating natin, nandun na tayo sa taas, hindi po pwede na. Alala, tutay lang na nandun sa taas. Pag hindi mo diniligan yung puno, magbunga man siya isang beses lang and then sa susunod yung tinaulit. Ganun yung pwede mangyari pag pinabayaan natin kung ano man yung narating natin sa buhay. Wala lahat sa'yo. Sayang yung oras. Oras. Kasi ilang oras lang ang binigay sa atin dito sa mundo. Depende sa atin kung saan natin yung nilalaan. Huwag ka matapos sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang lantas na pinapahat mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. Hindi, nakastuck ka lang sa comfort zone mo, may sablay yun. Kailangan mabagal man yung movement mo, pero hanggat umuusad ako, still, umuusad ako. Darating at darating ang panahon, lahat tayo makakarating sa gusto nating puntahan. Pare-parehas lang ang kinakain ng tao, kaya lagi mong isipin na ayaw mo rin yung kaya nila. Konting sikap pa, kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lahat nilang diretso yung pananaw mo at huwag ka mapapahapekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Kung mababa sa buhay, sasabihin nila na ipabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila nagmayapang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto natin gawin, nagkatalo natin hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam niyo mga tao, walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo pinrabaho. Kung ngayon pa talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gusto marakita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano yung karating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, so kung ano man yung tinatahap mo, banat lang. Maraming salamat mga kalskotsero sa sulit nyong suporta, lalong-lalo na sa mga Team Ibanag at sa tatlong tao dyan na sulit supporter natin na nasa Dubai. Alam nyo na kung sino yan. At happy birthday kay Janet Ibita Aransaso, and more birthday to come, and God bless you all mga kalskotsero.